Hello mga ka-aquatics! Welcome back po sa aming channel. Kamusta na po ang mga alaga nyong crayfish? Kayo po ba yung mga breeder na naka-experience na ng buried female at nagkaroon na ng mga krillings? Nag-iisip na po ba kayo magdagdag ng mga breeders ninyo pero hindi nyo alam kung paano ang tamang pagpili? Yan po ang pag-usapan natin ngayon sa video na to pagtapos lamang po nitong intro. Yun, bago po tayo magsimula guys, kung bago kayo sa aming channel, sana po wag nyo namang kalimutang i-click yung subscribe button para sa susunod po na magkaroon kami ng video ay ma-notify din kayo. Ngayon po, ano nga ba talaga ang dapat nating piliin para sa mga susunod nating breeder? Lahat po ba ng binebenta or inaalok sa inyo na ARC na pang-breed ay talaga po bang pwedeng ipang-breed? Kung sa usapin lang po ng pagpaparami, ang sagot doon pwede naman. Pero dapat po nating tandaan na ang pinaka-objective po natin dito sa pag-aalaga ng crayfish ay yung mabilis natin silang maparami. Karamihan po sa atin nagsimula sa maliit na kapital, bumili ng isang tryo or maybe yung iba 2 tryo or higit pa. At syempre, kahit ano pong ibigay sa atin, basta nagkaroon po tayo ng krillings, malaking bagay na po sa atin, di po ba? Pero na-experience nyo na po ba na magkaroon ng buried female na kahit ilang beses nang nangitlog, ang itlog niya nasa 30, 40 or 50 lang. Meron din pong mga buried female na kahit anong ingat nyo sa pag-aalaga, maglalaglag at maglalaglag ng kanyang itlog. Na-experience nyo na rin po ba na kahit na umabot na sa 4.5 inches pataas ang inyong mga breeders or umabot na ng 10 buwan mahigit, pero hindi pa rin siya nagbubuntis hanggang ngayon? Marami pong dahilan kung bakit nangyayari yung mga nasabi ko. Isang dahilan na po yung water quality at yung mga kinakain ng mga crayfish natin. Pero kung okay naman po lahat niyon at nagtataka kayo bakit ganun pa rin ang nangyayari, isa na lang po ang pwede nating maisip na dahilan at yun yung tinatawag nilang genes. Ang genes po ay yung mga katangian ng mga magulang na naipapasa sa kanilang mga anak. Katulad po nung nabanggit ko sa unang bahagi ng video na to, sa simula, natural lang po na kung anumang biyaya na krillings ang ibigay sa atin, tatanggapin natin kasi ang objective natin ay yung makapagparami tayo nang hindi na natin kailangan bumili pa uli ng panibagong breeder. Pero yung pong mga susunod na breeder, dapat alam na po natin kung ano yung mga katangian ng isang breeder na makakatulong sa atin para mapabilis ang production natin. Ang tawag po dyan ay selective breeding. Ang selective breeding po ay ang pagpili ng magagandang katangian ng isang crayfish na gusto nyong ma-maintain para maging maganda ang resulta ng mga magiging krillings ninyo. Halimbawa po, may 2 kayong babaeng breeder. Yung isa, madalas pag nanganak siya, nasa below 50. Samantalang po yung isa, pag nanganak, laging mataas sa 100 ang ibinibigay sa inyong krillings. Kung parehas po ang panahon at pagkain na igugugol nyo dun sa 2 crayfish, mas makakabuti po at mas malaki ang kita ninyo doon sa crayfish
na nagbibigay sa inyo ng mahigit 100 krillings. Kaya mas makakabuti po na palitan yung crayfish na mas konti lang ang ibinibigay na krillings ng isang crayfish na alam nyong maraming magbigay ng itlog. Pero paano po natin siya gagawin? Ang sagot ay kumuha kayo ng mga susunod nyong breeder doon sa crayfish na maraming magbigay ng anak. Yung mga anak po ng crayfish na kukonti lang magbigay ng anak, yun po yung mga gagawin ninyong pambenta. Guys, hindi rin po ibig sabihin na porket nakapamili na kayo doon sa crayfish na maraming magbigay ng anak, automatic na magiging maraming magbigay ng anak yung mga napili ninyong breeders. Meron pa po kasing tinatawag na dominant at recessive genes. Ang dominant genes po ay yung mga katangian ng isang crayfish na na-acquire na nila sa magulang nila na nakikita nyo. Ang recessive genes naman po ay yung mga na-acquire na ng mga crayfish mula sa magulang nila pero hindi nyo po siya nakikita. Kaya dun po sa example natin kanina, doon sa mapipili nyong breeders, meron pa ring posibilidad na may lumabas na breeder doon na konti lang kung magbigay ng krillings. Para po mapataas nyo yung chance na ang isang breeder ninyo maraming magbigay ng krillings, kailangan po ulit-ulitin ninyo yung proseso ng pagpili doon sa lahi na maganda magbigay ng krillings. Kailangan nyo po yung ulit-ulitin para bumaba ng bumaba yung chance ng recessive genes. Isa pa pong halimbawa ay yung makikita nyo sa video. Yan po ay mga 3-month-old na kraylings na galing sa iisang nanay. Pero kung mapapansin po ninyo, iba-iba po ang size nila. At dahil po nasa proseso kami ng pagdadagdag ng mga breeders, ang pinaka-logical na piliin po namin sa grupo na yan ay yung pinakamalalaki. Ihihiwalay po namin yung mga pinakamalaki sa isang malaking concrete pond at hihintayin po namin hanggang sa meron ng maging buried female doon. Pagkatapos po nilang mag-release ng kanilang mga itlog, hindi na po sinasama yung mga buried female na yon doon sa concrete pond kung saan sila nanggaling. Inihiwalay na po namin sila para maobserbahan as part ng selective breeding. Balikan naman po natin yung mga krillings na hindi namin napili para maging breeder namin. Sa ideal scenario po ng pagbebenta, yung po mga krillings na sumunod ang size dun sa napili naming breeders, pwede nyo po silang ibenta as breeders. Yun nga lang, maghihintay pa kayo ng ilang buwan. Yun naman pong maliliit na kraylings, pwede nyo pong ibenta yon ng per kilo for food consumption. Kaya ko po binanggit na ideal na pagbebenta kanina kasi po, ang kalakaran ngayon, merong mga nagbebenta ng per kilo na mga crayfish, tapos ibinebenta nila yung per kilo na yon as breeders. So dahil po dito sa video na to, sana nagkaroon kayo ng idea kung bakit may mga nabili kayong breeders na ang tagal bago manganak, at kung bakit meron din pong mga breeders na hindi maganda yung quality. Nangyayari po ngayon yan guys kasi meron din kakulangan ng supply ng quality breeders sa ngayon dahil nga ang daming gustong mag-alaga ng ARC. Kung sa tingin nyo po medyo pangit yung nabili nyong breeder pero nagpo-produce naman ng kraylings, nasa diskarte nyo na po kung paano nyo papalitan yung mga breeders na yon.
Sana po nakatulong tong video na to para madagdagan ang kaalaman nating lahat patungkol sa pagpili ng magandang breeders sa hinaharap. At dito po muna magtatapos yung ating video. Hanggang sa muli!